February 9, 2015, bandang alas 6 ng hapon. Isang tawag ang natanggap ng 911 dispatcher mula sa isang babaeng umiiyak at ayon sa kanya ay nabaril ang kanyang asawa. Ang naturang tawag ay mula sa tahanan ng mga tan sa Pittsford, New York na agad tinungo ng mga pulis at sa labas ng bahay, nadatnan nilang nakatayo ang mag-inang Jean at Charlie Tan. Itinuro ng mag-ina ang kinaroroonan ng kanilang padre de pamilya na noon ay nakahantusay sa kanyang opisina sa loob mismo ng kanilang tahanan. Halos hindi na makilala ang itsura nito gawa ng tama ng shotgun sa mukha, sa dibdib at sa braso. Ngunit ang labis na ipinagtataka ng mga pulis, bakit tuyo na ang dugo ng biktima? Indikasyon na ito'y 3 hanggang 4 na araw ng patay. Ano nga kaya ang tunay na nangyari sa loob ng tahanan ng mga tan? Sino ang totoong may sala sa pagkakapaslang sa mayamang negosyanteng si Jim? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito na sinundan ng media mula noong 2015. Para sa kasong ito, dumako tayo sa Pittsford, New York kung saan naninirahan ang mayamang pamilya ng mga Tan. Tubong China ang mag-asawang Jim at Jean Tan, ngunit nagtungo sila ng Canada upang doon maghanap ng magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak na sina Jeffrey at Charlie. Doon na sila nanirahan hanggang mapagdesisyonan nilang magtungo ng Amerika at doon ay itinayo ni Jim ang kanyang imaging sensor company, ang Dynamax Imaging LLC, na nooy nagkakahalaga ng $2 milyong o nasa mahigit 100 milyong piso. Naging matagumpay ang negosyong ito ni Jim at naging daan para makabili sila ng marangyang bahay at magkaroon ng maalwang pamumuhay sa Amerika na para sa marami ay katuparan ng ikangay American Dream. Kung titingnan ay larawan ng isang masaya at kumpletong pamilya ang mga Tan dahil sa tagumpay na tinatamasa ng kanilang negosyo. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, saksi ang bawat sulok ng kanilang tahanan sa madalas na away ng mag-asawang Jim at Jean na karaniwang nauuwi sa pananakit ni Jim sa kanyang may bahay. Sa katunayan, nasa 18 beses nang nakatanggap ng tawag ang 911 mula sa tahanan ng mga Tan mula pa noong 2003 hanggang 2015. Ang hindi magandang ehemplong ito ay nasaksihan ng kanilang mga anak na sina Jeffrey at Charlie, pero nooy wala silang magawa upang tulungan ang kanilang ina. Bagamat ganito ang kinalakihang mundo ng magkapatid, lalo na si Charlie na mas nakababata, hindi siya kinakitaan na siya'y apektado ng problema ng kanilang mga magulang. Sa katunayan, matalino siya at naging class president pa nga noong nasa Pittsford Mendon High School sa Rochester at isa ring football player. Determinado si Charlie na maabot ang kanyang mga pangarap, kaya naman hindi naging mahirap para sa kanya na matanggap sa Ivy League College noong 2013 sa Cornell University sa Ithaca, New York. Ngunit buo man ang kanyang loob para sa kanyang mga pangarap, hindi siya nakatapos ng kolehiyo dahil nagsisimula pa lamang isang pangyayari ang yumanig sa kanyang pamilya na naging dahilan kung bakit siya'y nakapiit ngayon sa kulungan. 19 na taong gulang pa lamang noon si Charlie. Nagsimula ang masalimuot na kwento ni Charlie noong January 28, 2015 nang tumawag sa 911 ang kanyang ina na humihingi ng tulong. Sinabi niya sa dispatcher na sinakal at tinangka siyang patayin ng kanyang asawang si Jim. Ngunit pinabulaanan nito ni Jim at sinabing may pagkaisip bata ang kanyang asawa. Pagdating ng mga pulis sa tahanan ng mga Tan, kita nilang namula nga ang leeg ng ginang. Kaya tinanong nila si Jean kung magsasampa siya ng kaso laban kay Jim, pero tumanggi ito.
Pagkaalis ng mga pulis, tinawagan ni Jean si Charlie tungkol sa mga nangyari. Sinabi ni Jean sa anak na sa susunod ay baka totoong tuluyan na siya ni Jim kaya't siya'y takot na takot. 2 beses pa silang nagkausap sa telepono ng mga sumunod na araw. Kung ano man ang kanilang napag-usapan, wala nang nailabas na record tungkol dito. Bukod dito, nakatanggap din siya ng text mula sa kapatid na si Jeff na kailangan na nilang magdesisyon sa puntong iyon na nagiging malala na ang sitwasyon sa pagitan ng kanilang mga magulang. At some point, humingi na rin ng order of protection si Jean sa korte laban sa asawang si Jim at nagbabalak na rin siyang idiborsyo ito. Ngunit ito ay hindi naman napagtibay kung totoo ngang ginawa ito ni Jean. Umaga ng February 5, 2015, winidraw ni Charlie ang laman ng 2 niyang bank account. Sinabihan din niya ang kanyang football coach na hindi siya makakadalo sa practice kinabukasan. Tanghali ng parehong araw, nagtungo siya sa Walmart sa Cortland, New York. May kalahating oras na biyahe mula sa Cornell campus. Nag-fill up ito ng papel para sa background check bago niya mabili ang minimithing Remington shotgun. Inilagay din niya sa form na siya'y isang Canadian at hindi US citizen na naging balakid upang hindi niya mabili kaagad ang baril. Dahil sa kanyang citizenship, nagkaroon pa ng isa pang background check ang Walmart. Pero hindi na makapaghihintay si Charlie. Kailangan na niyang makuha kaagad ang inaasam na baril. Kaya kesa maghintay, inutusan niya ang isang nakababatang kaibigan na si Whitney Knickerbocker na bilhin ng shotgun at 2 box ng bala para sa kanya. Sinabi niya dito na gagamitin niya ang baril sa isang hunting trip. Binigyan niya ito ng $800 at nang maibigay na nito sa kanya ang shotgun, inihatid niya si Knickerbocker pabalik ng Cornell campus at saka binigyan niya ito ng isang case ng beer at saka siya nag-drive pa uwi. Dire-diretso si Charlie sa likod ng kanilang bahay. Umakyat sa itaas at tinungo ang opisina ng kanyang amang si Jim at saka niya binaril ng makatatlong ulit ang sariling ama habang ito ay nakaupo at kasalukuyang nagbabasa ng mga email sa kanyang computer. Pagkatapos nito ay pinuntahan niya ang kanyang ina at sinabihan nitong mag-empake at magtutungo sila sa Canada. Nagtungo sila ng Toronto at doon ay bumili sila ng tiket patungong Shanghai, China matapos nilang makuha ang travel visa noong February 9, 2015. Pero nagbago ang kanilang isip at piniling bumalik ng US dahil kung magtatago sila ng China, maiiwang mag-isa sa US si Jeff at baka ang kanyang ina pa ang pagbintangan sa krimen. Lampas 5:00 ng hapon pagbalik nila ng US noong February 9, 2015, nagpadala si Charlie ng email sa kanyang fraternity. Ayon sa email, sa mga susunod na mga araw ay makakadinig sila ng mga hindi magagandang balita tungkol sa kanya at kanyang pamilya at maaari din silang kausapin ng mga otoridad. Ngunit huwag daw silang makinig sa anumang malalaman nila dahil may mangilan-ngilan na siyang pinagsabihan ng katotohanan at sa tamang panahon ay ipaalam din niya ang buong pangyayari. Ilang oras pagkatapos ma-send ang email, tumawag si Jean sa 911. Umiiyak siya at halos hindi maintindihan ang kanyang sinasabi. Nagpakilala siya na siya si Jean Tan at nadinig daw niyang nagtatalo ang kanyang anak na si Charlie at asawang si Jim hanggang sa makadinig daw siya ng malalakas na putok ng baril at noon nga raw ay patay na ang kanyang asawa. Pagdating ng mga pulis, itinuro ni Charlie ang kinaroroonan nito pati na ang murder weapon. Ang sabi niya sa mga pulis, "He's upstairs. He's dead. I had to do it. He was going to kill my mom." Sa pagtataka ng mga pulis, tuyo na ang mga dugong nagkalat sa sahig at sa biktima. Tanda na hindi noong araw na iyon naganap ang krimen, kundi nasa 3 hanggang 4 na araw na itong naganap. Ang tawag ng ginang na si Jean Tan ay drama lamang pala. Malinaw na si Charlie ang pumatay sa sarili niyang ama dahil sa pag-amin niya at sa mga ebidensya laban sa kanya.
Ang tanong lang ay kung mapapatunayan ba ng kanyang depensa na pagtatanggol lamang sa buhay ng kanyang ina ang kanyang ginawa. Sa pag-usad ng kaso, ikinagulat ng prosekusyon at maging ng depensa nang i-dismiss ng hukom ang kaso laban kay Charlie dahil sa hindi napatunayan ng prosekusyon na si Charlie nga ang pumatay sa kanyang ama, kaya sa huli ay idineklara itong mistrial. Bumalik si Charlie ng Canada at dito na niya balak magsimula ng panibagong buhay hanggang noong September 2017. Pagbalik ni Charlie ng US para umattend ng kasal ng isang kaibigan, inaresto siya sa US-Canada border para sa kasong iligal na pagbili ng baril. Matatandaan na ipinabili lamang ni Charlie kay Knickerbocker ang shotgun nang hindi siya makapaghintay sa second background check sa kanya dahil sa kanyang citizenship. Nag-plead siya ng guilty para sa 3 criminal counts sa pagbili niya ng shotgun taong 2018 nang masentensyahan siya ng 20 taong pagkabilanggo para sa kasong ito. Umapila si Charlie para mabawasan ang kanyang sentensya at sumulat pa sa judge upang pagbigyan ang kanyang kahilingan, ngunit ito'y hindi pinagbigyan. Kasalukuyan pa rin siyang nakakulong sa Raybrook Federal Prison sa New York at siguradong ide-deport siya ng Canada pagkatapos niyang maisilbi ang kanyang sentensya. Samantala, itinuloy ni Jean ang negosyong naiwan ng kanyang asawa at si Jeffrey ay naging CEO nito. Nakapag-asawa na at mayroon ng 2 anak at sila'y tahimik na namumuhay sa Indonesia. Si Charlie, bagamat nasa loob ng bilangguan, ay 25% partial owner ng kumpanya o may katumbas ng $1.2 million o nasa mahigit 63 million pesos. Bukod pa sa kanyang yaman na umabot na ng $800,000 o nasa higit 42 million pesos. Nakatanggap din siya ng halagang $231,000 o nasa higit 12 million pesos na cash nang mamatay ang kanyang ama. 50% ang ownership ng kanyang ina sa kanilang kumpanya habang ang natirang 25% ay pag-aari ni Jeffrey. Ang mga numerong ito ay nagpapatunay lamang kung gaano kayaman ang kanilang pamilya. Kung humingi sana sila ng tulong sa mga otoridad upang maresolba ng maayos ang kanilang problema at hindi nagpadalos-dalos ng desisyon, maaaring hindi naging ganito ang kapalaran ni Charlie. Masarap mabuhay ng malaya habang na-enjoy ang yaman sa lupa. Pero kung minsan, ang kapalaran ay sadyang mapagbiro. Ganun pa man ay nasa ating mga kamay pa rin ang direksyong ating tatahakin.